Isang pinagpalang umaga mga kapatid. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Hallelujah. Sige po, bago po tayo sama-samang magpuri, lumapit po muna tayo sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Lord God sa pagkakataon na ito na muli Lord ay nagkasama-sama kami Lord God upang ikay papurihan Panginoon. And we thank you Lord God na dinala nyo nga po kami dito ng safe and sound Lord God despite Lord God sa panahon Panginoon. Kami nga po Lord God ay inyong iningatan Lord God. At sa aming pagpupuri sa inyo, Lord, we pray that you open the gates of heaven and pour out your Spirit, Lord God. Hear our praises, Lord God. Ikaw nga po ang may taas sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. Sa inyo nga lang po namin ibinabalik ang mataas sa papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, bago po tayo umawit sa Panginoon, inaanyahan ko po ang lahat na itaas po natin ang ating mga kamay. Ito po ay ating ikaway. At sama-sama nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Halina't sama-sama! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Awitin natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pinupuri at sinasamba. Woo! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailan.
nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Pangalan ni Jesus itinaas sa lahat, sa langit at lupa, siya'y sasambahin. Halina lahat ng puso, magbigay luwalhati. Halina lahat ng labi, aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. Bawat buhay na natubos, sa'yo'y maglilingkod. Bawat puso'y sasamba, ikaw ang aming gabay. Halina lahat ng puso, magbigay luwalhati.
ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng may buhay ay magpupuri, lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng may buhay ay magpupuri, lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang karapat-dapat na papurihan. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod, lahat ng tinig sa iyo ay itataas at ihahayag na Ikaw lamang, Jesus, ang aming Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, aming Diyos na nag-iisa, aming Diyos na walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos,
lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng narabi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos! Kabanal-banal ang Diyos! Walang katulad mo, lahat ng
Sa iyo lamang ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sisigaw ng malakas na Amen! Amen! Hello. Okay. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon? Bakit po? Kasi kahit bumabagyo po sa araw na ito, praise God, andito pa rin po ang bawat isa. At sa paraang yan, ang Panginoon po ay nalulugod sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng live streaming na ito, alam ko po hindi po kayo nakarating dito sa ating simbahan dahil sa masama ang panahon, saan man po kayo naroroon, nandyan po kayo sa loob ng inyong bahay. Magandang umaga po sa inyo at kumusta rin po sa inyong lahat. Akala ko po hindi ako makakarating. Dahil itong mga nakarang araw, masama rin po ang aking pakiramdam. At meron pa rin po akong ubo ngayon. Pero sa pagpapala po ng Panginoon, kumbaga hindi niya ihihinto yung gawain ng Panginoon. Kaya ako pinagpapasalamat din sa Panginoon dahil may kalakasan na humarap po sa inyo sa umagang ito. Amen po. So, ready na po tayong makinig ng salita ng Diyos. Praise God. So, meron pong isang pastor. Binisita niya po yung pinakamatandang miyembro ng kanyang simbahan. And it happened to be a lola, an old woman who was suffering from a chronic illness. Wala lang, gusto lang makita po ng pastor how the lola was doing. Nung makita po si pastor ng lola, si lola all smiles and in high spirits. Kaya natanong po nung pastor, bakit napakasaya niyo, lola? Alam niyo po ang sabi ni lola, because I have a lovely robin outside my window. I love him very much because he sings even in the rain. Alam niyo po, ang bagyo o ang ulang malakas, they stopped, that storm, that rain stops birds from coming out. Pero hindi niya po napipigil ang mga robin upang sila ay patuloy na kumanta in the rain. Singing in the rain is very easy. Mga kapatid, we need also to learn how to sing praises to our living God, even when storms hit our lives. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat na
Sorry po. Joy in the midst of trials, at ang ating pong teksto ay galing po sa libro ng Habakuk, chapter 3, verses 17 to actually 19 po yan. So kung kayo po ay may libro sa inyo pong piling, you can open your book in our text today. Otherwise, tingin na lang po tayo sa ating monitor sa harapan upang sa ganon ay makapagbasa po tayo sabay-sabay ng salita ng Diyos. Amen po. So pwede pong tumayo ang lahat. We will be reading from the NIV. Let us start. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the sheepfold, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Verse 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat nga po sa pagkabasa ng iyong mga salita. And even we thank you, God, for this wonderful morning. Although ito po ay maulan, kami ay dinala mo po rito sa amin pong simbahan upang purihin ka, sambahin ka, makinig ng iyong mga salita at tanggapin namin ang pinakamensahe mo sa bawat isa sa amin. Lord, tunay na kaibuti mo. At aking dalangin nga, O Diyos, apart from you, I can do nothing. So it is my prayer, my Lord, that you will be upon me, my God, as I deliver your word. And I pray that you will bless the preaching of your word. Thank you once again, God. In Jesus' name, amen and amen. Magsuupo po tayo. Sorry. Amen. So hindi na lang po ako masyadong gagaralgal para hindi mangati ang aking lalamunan. Amen po. So a short backgrounder po of our text this morning. So ito po ay sinulat ni Prophet Habakuk at ang pangalan po ng librong yon is Habakuk. Sinulat niya po ito at the impending attack of the Babylonian army sa southern part or southern kingdom of Judah. So sa chapters 1 and 2 po nitong librong ito, makikita po natin doon na si Habakuk ay galit sa Panginoon. Nagagalit po ba kayo sa Panginoon? So bakit siya nagagalit? Because he was full of confusion and fear. Bakit? Kasi nalaman niya po na gagamitin ng Panginoon ang Babylonia, a wicked nation. Actually, it was considered the most wicked nation during that time po. Gagamitin ng Panginoon ang Babylonia para parusahan po ang bansang Israel. Yun po ang hindi maintindihan ni Habakuk, kaya ang dami niyang question, why God? Why are you doing these things? Same thing po sa atin, di ba? Pagka tayo nagdaraan sa mga problema, tribulations sa buhay, hardships, may tanong din tayo sa Panginoon. Hindi naman po mawawala yun. Even nga ang mga propeta, di po ba? Even si King David, he was asking God. Pero sa chapter 3, eto na nga po yung account po natin. We are coming to the end of the book of Habakuk.
Nakita po natin ang malaking pagbabago sa point of view ni Habakuk. Kaya yung prayer niya, makikita po natin, di ba, na iba. And now, he was committed before God to choose to rejoice when facing trials. Mga kapatid, choosing to rejoice to face trials. Yan po ang ating pag-uusapan. So meron pong 3 bagay na pag-uusapan po tayo sa pag-aaral po natin ito. Number 1, you will face trials. Verse 17. Basahin ko po muli, though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the sheepfold and no cattle in the stalls. Stop muna po tayo doon. So in this verse, part A, o first part po ng verse, actually this is the whole verse po ng 17. Habakuk listed 6 agricultural disasters. Nabasa po natin, di ba? Yung 3 prutas, yung fields, yung sheep, yung pong cattle, 6. So according to the Bible scholars, itong 6 agricultural disasters na to are considered to be the worst trials na po pwede pong maramdaman, makamtan ng mga tao nung kapanahunan po ni Habakuk. Hindi po natin alam ang profession ni Habakuk. Pero sa sinulat niya pong yan, marami pong farmers ang makaka-relate. Hindi po natin alam kung si Habakuk ba ay farmer. Basta, yan ang sinulat niya. So, banggatin ka po 3, grapes, olive, tapos yung pong isa is, fig tree, fig. So, ito pong 3 puno, ito pong 3 prutas na to have a common denominator. Ano yung denominator po nila? It takes 3 to 5 years before sila po ay bubunga. So, takes full commitment po ng farmer. Andun yung bibisitahin niya ang kanyang fields para tingnan ang mga puno ng mga prutas na yan. At kung may mga weeds dyan, kung may mga naliligaw na damo, yan ay tatanggalin niya. Posibleng didiligan niya yan, posibleng lalagyan pa niya yan ng fertilizer so that the tree would grow even more. Then darating po yung time ng oras. Oras na ng ani. And to the dismay of the farmer, wala siyang aanihin. Even pinuntahan niya yung kanyang fields. At nakita po natin, sa binasa natin, the fields produce no crops. Meron pang natitira. Ano pa? Tiningnan niya po yung kanyang sheep pen. Pero sa hindi niya malaman na rason, wala yung kanyang mga alagang sheep. At pinuntahan niya rin yung kulungan ng kanyang baka, even baka na wala for a reason he did not know. Kung ikaw po nasa katayuan ni Habakuk, ano ang mararamdaman mo? Naghintay kang 3 to 5 years, expecting that you will have rewards from the crops you have planted. Wala. Anong pera ang gagamitin mo to support your family? Wala.
So ano mangyayari? Siguro ang gagawin mo na lang, gaganunin mo yung ulo mo sa bigat ng iyong problema. How about the trials we face today? Hindi man po tayo farmers, mga kapatid, yet we also undergo trials in our lives. Kung kailan wala kang pera at ang dami mong bayarin, mga kapatid, saka naman natanggal sa iyong trabaho. O di kaya naman, nag-a-apply ka ng trabaho. At the very end, lahat ng interview, lahat ng examination, nakuha mo na. And you are very sure that you will be the one to be chosen. Yet in the end, hindi pa rin ikaw ang natanggap. Iba pa ang natanggap. Galing ka sa labas, wala kang kapera-pera, ni hindi ka makabili man lang ng isang hamburger sa Jollibee. Magkano na po yan? 45, 50 pesos? Pagdating mo sa bahay, expecting that there is something to eat. When you open the refrigerator, oh, empty. And when you go to the dining table, ni wala man lang pong kakapirasong tinapay. Anong mararamdaman mo, kapatid? Yung mga problemang yan, ha? Konti lang yan. Namumroblema ka pa sa iyong asawa. Namumroblema ka pa sa iyong anak dahil ayaw sumunod. Problems, trials, and so on, and so forth. So ano po ang ating mararamdaman? Isipin na lang po natin, mga kapatid, God is good all the time. Tayo po ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay for a purpose. Mga kapatid, I'm standing here in front of you to tell you the truth that God, our God, is still God. Whatever you are undergoing trials right now, hindi po natin matatanggal ang katotohanan yan na ang ating Diyos, still Diyos pa natin. No matter what we are undergoing right now. Siya ay nakaupo sa trono. Siya ay nagmamahal sa bawat isa sa inyo. Kahit kayo po ay nahihirapan sa trials na pinagdadaanan nyo. That's the truth. Brothers and sisters, that is very difficult to understand. Especially when you are in a dire situation. Pero siya pa rin ang ating Diyos, mga kapatid. Psalm 84:11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those whose way of life is blameless. Ang tanong ko lang, mga kapatid, are you upright in the Lord? Walang sagot. Are you blameless before the Lord? Amen. Pero yung sa harapan po, wala. Dahil ang pangako niya, kapag tayo raw ay upright, blameless, no good things will He withhold from every one of us. Kaya man tayo, kapag tayo man ay nag-a-undergo ng trials, kapatid, huwag kang malungkot.
Because God is good. Tutulungan ka niya. And let us remember na kapag tayo po ay may trial sa buhay, God loves us. God loves us. Naniniwala po kayo? Pero minsan, no? Hindi natin mapanghawakan yan. Lalo na kung grabe yung pinagdaraanan natin. Minamahal ba ako ng Diyos? Bakit ako? Parang si Habakkuk doon sa chapters 1 and 2. Kino-question niya ang Panginoon. Dahil hindi niya alam bakit ginagawa ni Lord ang mga bagay na yon. Same thing na iniisip natin at the time that we are undergoing trials. Why does God allow me to undergo such hardship in life? Pero may purpose po ang lahat ng mga bagay na yan. 1 Peter 5:10, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Yun pong will Himself. Yan po ay ang ating Panginoon. Our God will restore you and make you strong, firm, and steadfast. After we overcome trial. At the time na nag-a-undergo tayo ng trial, talagang napakasakit. Andun yung question natin sa Panginoon. Pero wag ka, mga kapatid, after you have underwent all those trials, have undergone all those trials, mas malakas ka, mas firm ka, mas steadfast ka. Higit sa lahat, mas tumindi ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan, hindi natin naiintindihan yan. Kasi ang ating pong isipan is always directed to the blessings. Kaya once that we receive trials, ayan na, we start to ask God. Sa pagtatanong po natin sa ating Panginoon, hello, dumarating na po yung pagdadoubt natin sa Kanyang pag-ibig. We do not face trials alone. Yan ang mag-encourage sa bawat isa sa atin. Isaiah 41:13, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Ang dami pong pinagsabihan niya ng Panginoon. Si Moses, di ba? At sino po yung pinagsalinan niya ng kanyang pagiging leader? After Moses, sino? Joshua. The same thing, yan din po ang sinasabi ng ating Panginoon, do not fear. My children, I will help you. Dahil nga po hindi natin nakikita ang Panginoon natin. Diba? Kapag tayo po ay nag-a-undergo na ng kasakitan sa ating buhay, wala. Nakalimutan na po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Do not fear, my children. Do not fear, my brother. Do not fear, my sister. God will help you. Amen? Number 2. You should rejoice when facing trials. Verse 18. Ito po ang sinasabi ng verse 18, di ba?
after ng paglilista ni Habakuk ng mga trials na dumating sa buhay, yet I will, sabi niya, 18, sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sa verse 17, di po ba, nilista nga niya yung 6 na economic disaster, agricultural disasters. Pero pagdating ng 18, biglang kumambyo si Habakuk. Biglang nabago yung kanyang POV. Ano po yung POV? Point of view. At bigla niyang sinabi, yet I will rejoice in you, my God, and I will be joyful in you, my Savior. Ang tanong, masasabi din po ba natin ito while we are undergoing trials, difficulties, hardships sa buhay po natin? Amen o amen? Amen. So bakit kaya po ito nasabi ni Habakuk? Wala namang pagbabago, di ba? Wala namang sinasabi diyan na yung mga ship nagbalikan doon sa ship pen. Yung baka ng marami nagbalikan doon sa kulungan. O di kaya yung fig tree nag-blossom na. Wala pong pagbabago. There was no change at all. And yet, nabago po yung pananaw ni Habakuk. Na nagpapatunay lang na joy does not depend on circumstances. Ang joy ay yung nanggagaling po sa puso natin. Sabi nga hindi niya tinitingnan ang circumstances all around us. Mapamaganda man niyang nasa paligid natin, na or pangit yang nakikita natin. Still the joy is in your heart. Yan po yung naramdaman ni Habakuk. Kaya masasabi natin, hindi yan depende sa circumstances. Kung titingnan nga po natin, si Paul and Silas, di ba? Yung account ni Paul and Silas, sila ay nakulong. Dinala po sila sa isang kulungan na madilim at medyo smelly. At itinali pa po yung kanilang mga paa. Pero ano pong nangyari? Sila ba ay nagmukmok? Sila ba ay nagreklamo sa ating Panginoon? Hindi. Ang ginawa po nila, kumanta po sila, nagkantahan silang dalawa ng praises unto our living God. At ang nangyari po, naging resulta nun, nagkaroon ng kaligtasan yung jailer and his family. Tumanggap sila sa ating Panginoong Jesucristo. Same thing din po sa buhay natin. Pwede nating gawin yan. Bakit pwede natin gawin yan? 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Bumabagyo man, umaaraw man, malamig man o mainit man, may pera ka man o wala, may trabaho ka man o wala, rejoice always. Yan ang commandment ng ating Panginoon. Hindi yung nagre-rejoice ka lang kapag you are at the top of the wheel of life. Andun ka. Pero when you're in the bottom of it, mukmo ka na, iyak ka na, reklamo ka na sa Panginoon. Joy is a decision.
Balikan po natin ulit yung verse 18. Yet I will rejoice in the Lord. Let me emphasize po yung I will. Sabi ni Habakuk, I will. Habakuk made a decision. He made a commitment in his heart that he will rejoice in the Lord no matter what situation he is in. He will rejoice in the Lord no matter how hard and difficult his life is. May mga tao po na kapag nag-a-undergo na ng trial sa buhay, wala pa nga po sa kalingkingan ng iba na nag-a-undergo din po ng kahirapan. Yung pinagdaraanan ninyo. And yet, wala na. Hindi na kayo nagsisimba. Hindi na umaattend ng Bible study. At hindi na nananalangin. Pero Habakuk is not. Sa tindi ng pinagdadaanan niya nung time na yon, nasabi pa niya, yet I will rejoice in the Lord and I will be joyful in God, my Savior. Nararamdaman niyo po ba yung nararamdaman ni Habakuk? Wala lang. Kasi nakatuon nga po yung ating paningin dun sa hirap ng buhay na ating pinagdaraanan. Nakalimutan na natin ang kabutihan ng Panginoon. Ninakaw na ni Satanas upang ikaw ay tumalikod sa Panginoong nakikilala mo na nagmamahal sa iyo. True joy comes from the Lord. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, naalala ko yung mga kwento ng mga teachers to be. Yung pala pong mga teachers na magtuturo pa lang, tinitrain po pala sila dyan. At ang sabi, yung mga problema ninyo, iwanan nyo yan dun sa pintuan ng inyong silid-aralan. And when you're inside the classroom, you have no option but to smile. And when you're in front of your students, you have to pretend that you're happy even when you're not. Hello? Fake joy po yun na atin pong ginagawa na i-mask sa ating mukha para hindi po nila malaman yung tunay na nararamdaman mo. But true joy comes from the Lord. Ang atin lang pong Panginoon ang makakapagbigay ng tunay na joy. Ano bang joy sa Tagalog? Kagalakan. Tunay na kagalakan. Kaya nga napaka-importante po sa bawat isa sa atin that we have a personal relationship with our living God. At sa araw-araw nating pamumuhay, atin
pong ina-apply lahat ng mga sinasabi sa Bible. At kung ito po'y ating magagawa kapag ikaw ay nag-undergo ng mga pagsubok, you will not be affected. May kagalakan ka. Because your kagalakan comes from the Lord. Because you are in deep personal relationship with our God. Hindi peke yung joy na nasa puso mo. And remember, Galatians 5, di ba? The joy is one of the fruit of the Holy Spirit. Kapag ang Santong Espiritu ay namumuhay sa iyong buhay, ikaw ay may kagalakan. Hindi yan mawawala sa iyo. Kaya pitpitin ka man ng kalaban. Itulak ka man ng kalaban para ikaw ay madapa. Still babangon ka nang may kagalakan sa iyong puso. Knowing that you are not alone with the trials that you are undergoing. God is with you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And last part po ng ating pag-aaral, the Lord gives you strength to face trials. 19 po yan, hindi po verse 3. So basahin po yun natin yung verse 19. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Yan po ang naging resulta ng pagbabago ng point of view po ni Habakuk. Hindi niya pinayagan na all the time of his life nagtatampo o nagagalit siya sa ating Panginoon. Diba sa verse 18 ang sabi niya, "Yet I will rejoice in the Lord and be joyful in God my Savior." At ang resulta po, eto. Na kung ating pong gagawin yung ginawa ni Habakuk, this verse 19 will truly manifest upon your lives. The sovereign Lord is my strength. Kailangan po natin ng strength para bayaran po natin yung ating mga utang. Kailangan po natin ng strength upang tayo po ay muling bumangon sa ating pong pagkakadapa. We need strength to keep serving our family even when we are tired and in pain. We need strength to persevere and not give up. At yung strength na yan, ipagkakaloob sa inyo yan ng ating Panginoon. Hindi po yan i-withhold ni God. Dahil yan ang kanyang pangako. Next, He makes my feet like the feet of a deer. Ano ba deer? Bakit deer ang ginamit dyan? Bakit hindi na lang aso, di ba? Like the feet of my dog. At tapos sabi niya ngayon, He continued, He enables me to tread on the heights. Bakit hindi na lang yung alaga akong pusa? Diba? O di kaya yung aking alagang manok? Bakit deer? May karakteristik po ang deer. Hello, mga kapatid.
deer can easily tread from the low elevation to high elevation with speed and agility. Yung pong kanyang mga legs, mga leg muscles, very strong po yan. Kaya kung yan man po ay aakyat sa steep mountain na ano po, rocky yung mountain, yung pong mga feet niya, yung hoof po ng kanyang feet, sapat po yon para gumanon po sa yung mga butas-butas sa Rocky Mountains at makarating siya doon sa kaitaasan. Same thing. Now from the high level going down, hindi po siya madadapa, hindi po siya mahuhulog. Makakababa siya ng mabilisan. At yan po yung sinasabi ni Habakuk. Kung tayo po ay patuloy na lalapit sa ating Panginoon at the time of our trials, hindi tayo magtatampo sa Kanya. Hindi tayo magagalit sa Kanya. Bagkus, we will pray and we will ask His help. Pwede na po nating i-memorize itong Habakuk na to. Chapter 3, verses 17 to 19. Yan po ang patuloy nating ilagay sa isipan natin. I-meditate natin yan when we are undergoing trials. And you will see that you will have the victory of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The Lord gives you strength to face trials. And God will help you to stand firm in rocky times. Katulad nung deer. Ito po yung ating binasa kanina, verse 19, nilagyan ko lang po, in-emphasize ko lang po yung He makes my feet like the feet of a deer and He enables me to tread on the heights. Na-discuss na po natin yan. And for our applications, mga kapatid, these verses offer encouragement during personal trials, suggesting that even in the face of mental, financial, health, or career loss, one can choose to trust God. It is a call to maintain joy regardless of external situations. Amen po? So, ang ating pong buhay when facing trials, hindi po base sa circumstance. Ito po ay base sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And God bless you. Can I join everyone to please stand up to close our study? Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagtuturo mo ng katotohanan ng iyong salita. Lord, piniprepare mo nga po kami at patuloy na tinuturuan na if ever kami po ay mag-undergo ng trial, same that Habakuk underwent. Lord, our attitude will be like Habakuk. Hindi po yung magrireklamo kami at tunay na tatalikod na sa iyo. Kakalimutan ka na po namin. God,
help us. Help every one of us to always remember your word. Habakkuk 3, verses 17 to 19. Thank you once again, God, in Jesus' name. And everyone will say, Amen and amen. Amen. So bakit po ba natin ginagawa ang breaking of the bread? Ito po ay ating ginagawa dahil ito po ay kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Bago po siya namatay, yan po ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Do this in remembrance of me. Meron po tayong dalawang elemento. First element is the bread which represent the body of our Lord Jesus Christ. At ang ikalawa po naman ay ang fruit of the vine, na ito naman po ang nagsisimbolo ng kanyang dugo na nabubo sa cross ng Kalbaryo. Hintayin po natin ang bawat isa na magkaroon ng kanya-kanilang element. So Jesus, on the night he was betrayed, he took the bread, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Eat it in remembrance of me." After supper was ended, he took the cup, he lifted it up, and gave praise to our living God, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Drink it in remembrance of me. For when you eat of the bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Meron pong reminder si Apostol Pablo, si Apostol Pablo po sa bawat isa sa atin, that we should be doing the breaking of the bread in a worthy manner. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, mga kapatid, we will be guilty of sinning against the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, let us remember what we have done, which is not pleasing unto our living God. This is the time that we can approach the throne of grace and ask forgiveness for our sins, so that our whole being will be cleansed in the mighty name of Jesus. And in a minute of silence, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank
Thank you, Jesus. Thank you for your assurance of forgiveness. In 1 John 1:9, sinabi mo nga po doon na kung kami mangungumpi sa banal ka at tapat upang kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga karumihan. Lord, believing in your Son Jesus, we claim right now that in this very moment, you have already washed us as white as snow. And now we can approach you, holy and acceptable and pleasing unto thine sight. At kami nga pong lahat ay makakapag-participate sa breaking of the bread in a worthy manner. Tumayo po tayo. Itaas po natin ang tinapay. Father, we thank you for this bread. We pray, Lord, that you cleanse this and make this worthy to represent the broken body of our Lord Jesus Christ for the sake of every one of us. Father, as we partake of this bread, let us remember, God, your promises, especially your promise, Habakkuk 3:17 to 19, so that it will guide us to face trials in our lives with joy that comes from the Lord. Thank you, God. Let us partake. Taas po natin ang cup. Father, we lift up to you this cup containing the fruit of the vine. We pray, Lord, that you bless this so that it will truly be a symbol of the blood of our Lord Jesus Christ that was shed on the cross of Calvary. And it is written that without the shedding of the blood, there will be no remission of our sins. And Father, as we partake of this cup, let us remember all the people around us who have not known your Son Jesus. Lord, give us the strength. Empower us, my Lord, to share Jesus to every one of them so that they will all come to know your Son Jesus as their true God and Savior. Thank you, my Lord. Let us partake. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Magsiupo po tayo.